Sa Panginoong may kapal, magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santing lakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan at humingi sa Diyos ng awa at kapatawaran. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga may sakit, ang mga nasa ibang bayan nating mga kababayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Ang mga tumutulong sa simbahang ito, ang kapayapaan sa mundo, lalo na sa bansa natin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos, at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol, at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin.
Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nananalig, tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel. Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat-dapat kang purihin, magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala, at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalaya sa masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain balutan sa lapi sa inyong lukbutan o bihisan, huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng paniyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsiyantalikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nilang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nilang lang langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hello po sa inyo, lalo na sa ating mga kababayan sa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Para po sa inyo lagi ang pulang laso na ito. Mabuhay po kayo. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang mga huling salita ni David kay Solomon na anak niya. Mamamatay na po siya. At ito ang mga unang salita na sinabi niya sa anak niya. Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Be strong and be a man. Ano nga kaya ang ibig sabihin dito ni David? Magpakatatag, be strong as in maging malakas, maging matikas, palaki ng mga muscles, magpakalalaki, be a man, as in maging matapang, walang uurungan laban, basagulero, babaero, ganun ba? Well, masasagot po natin ito kung susuriin po natin si Haring David. Siya ba ay ganito? Una, anong pagpapakatatag, being strong, ang sinasabi niya ay Solomon? Si David ba ay naging malakas, matikas? Malaki ang katawan? Hindi. Totoy nga lang ang tingin sa kanya bago siya lumaban kay Goliath At wala siyang training sa military, sa kampo
ng mga kawal o sundalong Israelita gaya ng mga kapatid niya dahil naka-assign siya sa pagkapastol lamang ng mga tupa. Kaya nga di ba minsan, actually bago lumaban si David kay Goliath, anong sabi ni Eliab na panganay niyang kapatid? Anong ginagawa mo rito? Sino ang tumitingin? Kanino mo iniwan ang iilang tupa na pinapaalagaan sa'yo? Na isang insulto kay David sapagkat habang sila nga namang mga kapatid niya ay nagsasanay sa pagdirigma sa kampo, siya ay nagpapastol ng tupa. Ano pa? Yung pagpapakalalaki ba? Being a man? Na sinasabi dito ni David kay Solomon ay yung maging matapang at walang inuurungan? Hindi rin. Kasi si David ay matapang pero hindi lahat ng laban ay kanyang pinatulan. Hindi niya pinatulan ang laban na pinopost sa kanya ng mga kapatid niya na iinggit sa kanya at binubuli siya. Hindi niya pinatulan yung laban na pinopost sa kanya ni Haring Saul na ilang beses ding pinagtangkaan ang buhay niya. So yung being a man dito, yung pagpapakalalaki ay hindi yung pagiging basagulero. In connection with this, yung being a man dito, pagpapakalalaki, has nothing to do with being babaero. Tama, nagkasala si David with Bathsheba. Pero hindi siya babaero. Dahil bago at matapos ang insidenteng ito, hindi na masasangkot si David sa ganito. Hindi na. Yun ang madalas na sinasabi ko kapag ang isang lalaki ay natukso sa isang babae, sa third party, inaalam ko dun sa ganyan na ba siya dati? Nasangkot na siya sa babae? Pag sinabi nung ginang, Father, hindi. Napakapait po. Yun yung saving factor doon eh. Hindi babaero talaga yung natukso lang talaga. At yun naman ay pinagsisihan. So, about pagpapakalalaki, being a man, certainly, hindi yan ang ibig sabihin niya. Besides, anong sinabi dito sa ating unang pagbasa? Kung babasahin natin between the lines, namatay siya ng payapa. Isa pa, ang Biblia na mismo ang magsasabi na ang puso ni David ay parang puso daw ng Diyos. Yan ba iba? Sasabihin sa banal na kasulatan, kung si David ay namatay ng hindi niya kinalulugdan? So ano bang ibig sabihin dito ni David kay Solomon na be strong and be a man? Magpakatatag ka, magpakalalaki ka. Ang sikreto po ay idugtong natin yung mga sinabi pagkatapos nung pahayag na yon. Ang sabi kasi ni David, magpakatatag ka, magpakalalaki. And then, he said, tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. That's it. Yun ang sagot. Yung pagpapakatatag at pagpapakalalaki na sinasabi ni David sa anak niya bago man lang siya pumanaw, ay hindi yung pagpapakatatag at pagpapakalalaki ayon sa standard ng mundo, kundi ayon sa standard o kalooban ng Diyos. Ang pagiging matatag kasi, being strong, ang standard ng mundo ay yung pagiging malakas. Kaya nga napapawaw ang mundo sa taong malaki ang katawan, malaki ang mga muscles, nakapagbubuhat ng mga mabibigat. Kasama na dito yung mga makapangyarihan at mayabang. Yan ang matatag, standard ng mundo. Ang matatag sa standard ng Diyos ay yung kakayanin ang lahat ng unos sa tulong ng Diyos. At yan ay ipinamalas ni David. Ang daming unos na kanyang naranasan sa kanyang buhay, ang iilan dyan ay yung unos na naranasan niya sa simula pa lamang, yung kawalang malasakit ng kanyang mga kapatid sa kanya, binubuli pa siya. Yung unos na dala ng pagtatangka ni Saul sa buhay niya ng kung ilang beses pang talaga. Yung unos na nagkasala siya with Bathsheba. Kung tutuusin, yung mga unos na ito, mas matitindi ito kaysa sa pakikipaglaban niya kay Goliath. Sapagkat yung pakikipaglaban niya kay Goliath, sandali lang, isang bato nga lang. Pero yung pagbato ng mga unos na ito sa kanyang kalooban ay sa mahabang panahon. Ito'y mahabang pakikipaglaban, pagtitiis, pagsisisi, pagsasakripisyo. Pero sa tulong ng Panginoon na kaya ni David na harapin ng buong tatag ang lahat ng iyon. Ikalawa, yung pagpapakalalaki naman sa standard ng mundo ay yung walang inuurungang laban. Lahat kinakasahan, lahat pinapatulan, kahit pababae yan. Yung bastos din ng bunganga, mapagmura, yung kayabang-yabang at babaero din naman. Pero ang
pagpapakalalaki sa standard ng Diyos ay yung matapang din naman, pero pinipili ang kanyang laban, nakakasahan. Hindi naman po ito katulad ni Floyd Mayweather na pinipili yung opponent niya para masiguradong mananalo siya sa laban. Hindi. Ito yung pinipili kung karapat-dapat ba at makatutulong ba sa kanya, sa kanyang pagiging malapit sa Diyos, yung laban na kanyang kakasahan. So much so na kahit anong laban yan, kahit kaninong Goliath yan, kakasahan niya kung ito ay laban na makapagpaparangal sa Diyos at makatutulong sa kabutihan niya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dito kasi masusukat ang pagkalalaki ng isang tao. Kapag ang ipinaglalaban niya ay hindi yung ego lang niya, hindi yung gusto niya, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos. At ang ipinangangahas niya ay hindi ang kanyang sariling lakas, kundi ang lakas ng Diyos. Pwedeng labanan ni David ang kanyang mga kapatid na nambubuli sa kanya. Si Saul, na kung ilang beses pinagtangkaan ng buhay niya, si Goliath nga napataob niya. Sila pa ba? Nasa sa kanya ang favor ng Diyos. Siya ang inanoint na bilang maging hari ng Israel. Hinihintay lamang niya ang tamang panahon ng Diyos para dito. Pero nasa kanya ang pagpapala ng Diyos. Nasa kanya pa ang simpatsya ng maraming tao. Kayang-kaya niyang itaob kahit sino. Pero nandun ang kanyang pagtitimpi. At ganoon ang isang tunay na lalaki. Hindi yung walang laban na inuurungan, kundi yung pinipili, pinagdarasalan, tinatanong sa Diyos kung ano ang laban na dapat niyang labanan at ipaglaban. Kaugnay nito, hindi rin proud si David na siya'y nakapambabae. Hindi. Pinagsisihan niya ito. Araw-gabi niyang iniyak ito. Nagsisi siyang talaga. At ganun ang tunay na lalaki. Hindi maraming babae, kundi maraming babaeng tatanggihan para lamang ang kanyang nag-iisang babae na minamahal sa kanyang buhay ay hindi masaktan. Ang babae nga daw ay parang Barbie. Pwedeng paglaruan, pagsawa ka na, tapon mo na. Pero ang tunay na lalaki kasi, hindi naglalaro ng Barbie. Kaya, ang tunay na lalaki, hindi rin naglalaro ng babae. Hindi rin nagiging gwapo ang isang lalaki dahil lamang sa kanyang forma, kundi kung paano niyang itinatratong maganda ang mga babae, lalo't higit ang partner niya. At kung magkamali man, di naman perpekto, umaamin sa kasalanan. Hindi yung huli na nagmamaang-maangan pa, umamin man, galit pa, mayabang pa, nandadamay pa, naninisi pa, pa-victim effect pa. Ay, I'm sure ayaw natin ng lalaking ganyan. Lalaking mayabang, pasagulero, babaero. Pero ganyan ba talaga ang ating pinakikita? Ilan sa atin ang natutuwa kapag may nakikita tayo nag-aaway sa social media, kahit sa personal? Ilan pa sa atin ang sisigaw, huwag niyong awatin, pabayaan ninyo, magsapakan, basagan ng mukha. Ilan sa atin ang nagkokomento na halos makipag-away na sa social media, nagmumura, nanlalaid pa. Ilan sa atin ang malina, yung tao na mayabang, kakampihan pa. Katulad na lamang ng mga riders na yan. Ayan. Mali yung isa dyan, wala sa linya. Ginawa nga ng meme yan eh. Yung dalawang riders, nakakampihan pa. Hinukunsindi pa yung rider na wala sa linya. Samantalang yung nasa sasakyan naman, pinatulan sila. Ilan sa atin ang ganyan? Na para bang sinusukat ang pagiging lalaki sa tapang lang, sa tapang, na wala namang kabuluhan sa laban na pinapatulang, wala din namang katuturan. At ilan sa atin ang nag-ahalal at natutuwa pa sa mga politiko na sobrang yabang, na kahit mali na, ay mayabang pa, naninisi pa, nandadamay pa. Ay, wag po sana tayo magtaka o magreklamo kung may mga hindi tunay na lalaki sa standard ng Diyos. Kung kinukonsinti naman natin ito ayon sa bulok nating standard ng mga tao, pagtiisan na lang natin ang magulong bansa, magulong bayan na meron tayo, magulong tahanan na meron tayo. Kung ganito palang mga tipo ng mga lalaki ang ating gusto, magising nawa tayo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo, sapagkat mahal niya. Alam kong di rin ng Diyos ang samo, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, hindi naman po siguro kalabisan, kung kalabisan man ay patawarin niyo ko. Na sabihing napakaraming problema sa mundo, sa bayan namin, kahit sa mga sarili-sarili naming tahanan, dahil sa hindi tunay na pagpapakalalaki at pagpapakatatag ng mga lalaki. Yung sinusukat ang pagiging matatag dahil pinaninindigan kahit mali na, mayabang, pinaglalaruan ng kahit sino sa kanyang mga palad, walang paggalang, walang respeto, walang konsiderasyon. Hipuin mo ang puso ng mga lalaking ito. Sana'y magpakabuti na silang talaga. Hallelujah! Na makita nila na ang tunay na pagpapakalalaki ay yung pagiging matatag na ikaw ang kasama. Yung mabuti at tamang prinsipyo. Matatag dahil nagpapakabuting tao. Maisip naman na ang tunay na pagpapakalalaki, pagkakaroon ng isang partner lang, pagiging faithful sa asawa, sa nobya, sa babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maraming mga problemang mareresolve kung mga lalaki ay magiging tunay na lalaki. Hindi tunay na lalaki dahil lang malakas, dahil ng matapang, kundi yung lakas at tapang ay nasa lugar. Malalahanin, magalang sa magulang, responsableng ama, mapagmahal na ama sa mga anak niya. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking dugos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamaling hiyas, sikintong nilubog ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagkapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong kinawa sa pamamagitan ni Jesucristo at sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit po tayong yumuko, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, lalo na sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya. Ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ganito itatago ko sa sulok ng puso. Narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo aming inaliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtulong. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it part. Then all at once they saw a lady crying there, and she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flowed in steady streams of light. They flowed in steady streams of light.